Magandang hapon po sa ating lahat. Ako ay nagagalak, tayo po ay hanggang ngayon ay mamatsyag na nakikinig ng ating nagiging mga pagbubulay sa 7 wika. Tayo po ay nasa ika-6 na yugto kung saan ay ito ang pangalawa sa huli na binanggit ng Panginoon at kalinsabay ng ilang sandali lamang na pagkakasabi sa ika-5 wika. Halos magkakasunod po itong tatlong ito. Akin pong babasahin at napakaiksi po lamang hango po sa aklat ni Juan, sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 19, may talatang 30. Nang masisip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Inyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, lubos po kami nagpupuri at lubos ka naming ipinagbubunyi sa araw na ito kung saan ang inyong dakilang layunin para sa bawat isa ay patuloy niyo pong inihahayag ng payak at makatotohanan sa buhay ng bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, ang aming pong dalangin, lalo mong pakalalimin ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo sa pagkakataon pong ito. Malaman namin ang pinakamahalaga at tunay na natatangi na iyong ikalulugod. Sa pinakamatamis na pangalan ko lamang ng Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay may bitbit. Alam ko yan. Hindi maaaring wala. No. At yung binitbit yung yan, hindi pwedeng iiwan sa bahay. Totoo. Kasi kung pwede, edi nasa bahay sana. No. No. Di ba tayo ay may dalawang kamay? Kung tayo ay may aabutin, aling kamay ang gagamitin natin? Gusto ko pong makita. Ako po ay kaliwa. Kaliwete ako. Gusto ko pong makita yung kamay na yan. Pakitaas lang po. Ayan, buhay na buhay. Ngayon po, tayo may bitbit. Yang kanang kamay na yan, abutin po natin sa ating bitbit ang pinakamahalaga na ating daladala na kung kayo'y aalis ng simbahan, hindi nyo pwedeng iiwan sa simbahan. Pakikuha po. Gusto ko pong makita ng inyong ipang-aabot na kamay. Sige po, kahit po yan isang buong bag o isa lamang salapi o isang anuman, hawak nyo sa kanan. Ayan. Huwag bibitawan yan hanggang matapos ang ating pong pagpapahayag. Yan. Okay. Huwag pong bibitawan. Okay po. Mahalaga pong tangan-tangan ng inyong kamay na laging ginagamit pang abot. No. Okay. Ang kasaysayan ng Panginoon sa kanyang ika-6 na wika. Huwag niyong bibitawan. Laging hawakan niyo yan, baka makuha ng inyong katabi. Huwag niyong bibitawan. Ayan, hawakan niyo po yan sa inyong kanan. Ito po ang aking ito, madalas kong dala-dala. Ayan, alam niyo yan. Minsan naiiwan ko yan at saka ito ang cellphone. So, huwag niyo pong bibitawan. May kaugnayan po yan sa ating magiging mensahe ngayong hapon. Ang salitaan ng Diyos, sabi niya ay naganap na. If you take a look at what the Lord has done for each and every one of us, ang nagawa ng Diyos para sa bawat isa sa atin, upang sabihin niya sa ika-6 niyang pagwika, na ang sabi niya ay naganap na. Sa Tagalog, dadalawang salita. Napakaigsi, ngunit kung ating titingnan, ang buong kasaysayan kung ano ang kanyang ginanap. Bakit kaya dalawang salita lang? Pagka mayroong isang bagay kayong i-describe, kayo'y may iniirog, sasabihin mo, undescribable ang kagandahan mo. Wala akong nasabing angkop na salita para diyan. Right? Okay. Ito sinabi niya na naganap na. Okay, titingnan natin. Alam niyo po ang kasaysayan ng creation. Yan. Sa creation. Alam niyo po ba kung anong ginanap ng Panginoong Jesucristo? At saan nagsimula ang kanyang pasanin at tungkulin na dapat kanyang gampanan? Did it really start in Bethlehem? Did it really start? Nag-umpisa ba talaga sa kanyang pagsilang?
Or did it start on something else na nangyari sa matagal ng kapanahunan na kung saan tayo sa kasalukuyan ay involved dito? Malaki ang ating nagiging bahagi sa ginawa ng Panginoong Hesus na kanyang ginampanan at ginanap ng buong kumpletuhan at buong kaganapan. Genesis Kapitulo 3, talata pong 14 hanggang 15. Atin pong mababasa. Ang nilikha ng Diyos, si Adan at si Eva, ay nagkasala. Ito ngayon, paano hahanguin sila sa kanilang pagkakamali at sa kanilang pagkakaalis sa paraiso? Ito ang sabi ng Diyos. At sinabi ni Yahweh sa ahas, ang iyong ginawa ay may parusang dapat na tanging ikaw lamang ang iyong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatong kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Pero ito ang napakaganda sa sinabi ng Panginoon. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot, binhiniyay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. And then, the life of Christ and His role for man's salvation started. Nag-umpisa ang gagampanan ng Panginoon nang sabihin ng Ama na ikaw ang binhi ng babaeng yan, ang dudurog ng ulo ng kaaway, bagamat ang magagawa lamang ng kaaway ay tuklawin ang kanyang sakong. Then the prophecy of the suffering of the Savior has been exposed. Ipinahayag doon pang una ng lalangin ng Diyos ang langit at lupa at ang magkasala ang tao laban sa Kanya. Si Jesus ang binhi. Ginampanan niya. Pangalawa, si Jesus ang kordero. Sa Exodo 12, talatang 21, kung kayo po'y may Biblia, huwag niyo pong bibitawan yung tangan po ninyo sa kanan. Ayan. Sa Exodo 12 po, ito po ang sabi, talatang 21 hanggang 28, ang sabi sa salita ng Panginoon, tinawag nga ni Moises ang mga leader ng Israel at sinabi, pumili kayo ng isang kordero para sa inyong pamilya at ito'y patayin ninyo para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng isopo, basain ito ng dugo ng kordero at ipahid sa mga hamba at sombrero ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing yaon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa mga hamba at sombrero ng pintuan ay di niya babayaang pasukin ng mamumuksa. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palaging ganapin, pati ng inyong mga anak. Patuloy inyong ganapin ito maging sa lupaing pinangako ko sa inyo, sabi ni Yahweh. Kapag tinatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-alaala sa Pasko ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moises, manikluhod ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos, umuwi na sila at tinupad ang iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises at Aaron. Ito po ay bahagi kung saan yung mga salot na pinadala ng Panginoon sa Ehipto upang mapilitan ng Panginoon na palayasin, paalisin sa Ehipto ang mga Israel. Si Jesus ang kordero na siyang nagligtas at sa kanyang dugo na siyang ipinahid sa hamba at sombrero ng pintuan ng mga tahanan ng Israelita
ginanap niya. Okay. Si Jesus, ang maghahari magpakailanman. Sa ikalawang Samuel, Kapitulo 7, talatang 9 hanggang 13, ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sabi ni Yahweh, kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol, wika niya kay David. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila doon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian, siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Ang pika niya. Si Jesus, mula sa lipi ni David, ginanap niya. Siya ang haring mapakailanman. Sa Isaias 53, Kapitulo 53, talatang 1 hanggang 12, ito ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Ang butihing lingkod ng Diyos. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ipinabalita namin ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahintulutan ito ni Yahweh? Kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa inyong lupa. Sa inyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdusa siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyak sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayun din ang kirot na tayo sana ang lumasak. Akala natin ang dinaranas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap na tinamo niya sa mga hambas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga trupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ng korderong ihahatid sa pakyan para mga tupang hindi tumututol kahit na gupitan, hindi umimik kahit naputok man. Nang siya ay hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan. Wala mang mga has na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inibing nakasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan. O nagsabi man ng sinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y pabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala.
Pagkatapos ng pagdusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi mawawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod ay lubos kong pinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya'y aking pararanggan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masama. Inako niya ang mga makasalanan at itinalangin sila'y patawarin. Ginanap ng Panginoong Jesus. Kung ating pagbubulayan at ating susuriin, nang sabihin niya, naganap na. History itself has made a new beginning. Earth evolved something new. May nilikha ang Diyos na bago. May ginawa ang Diyos na kakaiba. Sa krus ng Kalbaryo kung saan niyang naganap na, history passed from creation up to the point of crucifixion. All those things had been fulfilled by the Lord that pertains to His suffering. Ang lahat ng nag-uukol sa kanyang paghihirap ay kanyang pinupad. Ang lahat ng ipinahayag ng mga propeta ay kanyang ginanap. Ang lahat ng ipinangako ng Diyos Ama para sa bansang Israel at ngayon tayo kalakip bilang mga hintil, ginampanan ng Panginoon Kristo. Paano yung kinabukasan? What about the future? Yung hindi pa ipinanganganak after the crucifixion. Tayo yun. You are amongst those who were born after Christ has died and suffered and was raised again. And now we have the Word of God. Sinasabi niyang, ginanap ko ng lahat ito. And what was our role now? Ano ngayon ang ating katungkulan o tungkulin sa ganitong kasaysayan ng likha ng Diyos? Tatalon tayo kung saan sa bahagi ng Ebanghelyo, sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 4, talatang 34, tingnan natin. John chapter 4, verse 34, ganito ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Hawak pa po ba niyo yung mahalagang bagay sa kanan? Yan, huwag yung bibitawan niya. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugos sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Okay. At ginanap ng Panginoon. Sa pahayag, sa pinakahuling aklat ng Biblia, sa Kapitulo 22, sa pinakahuling kapitulo ng aklat ng salita ng Panginoon, kanina po, binuklat natin yung pinakaunang bahagi sa Genesis. Ngayon po, nandito na po tayo. Sa pahayag. Ang sabi, Kapitulo 22, talatang 7, makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako, mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. Tatalon po tayo. Talatang 12, makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Dala ko ang magatimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega. Ang una at ang huli. Ang simula at ang wakas. Ganun po kakumpleto ang ginampanan ng Panginoong Jesucristo. Complete in itself. Hawak po niyo yung nasa kanan.
Hindi niyo pinangaabot yung kaliwa niyo, di ba? No. Yung nasa kanan po ninyo, ilipat niyo po sa kaliwa. Lipat sa kaliwa. Bakante ulit si kanan. No. Pwede ulit dumampot. Di po ba? Gagamit natin pandampot si kanan. Pwede ulit dumampot. Ngayong nalaman ninyo kung ano ang ginanap ni Jesucristo. Siya ang Alpha, ang Omega, ang una at ang wakas, ang simula, ang kaganapan ng lahat, ang kahalagahan ng kanyang pagkapako sa krus. Pagkabi niya na 7 wika. At tayo na ngayon ay naging saksi ng katotohanan ito. Di lamang dahil nasusulat sa kanyang banal na salita, kung dahil ating nararanasan nang siya'y ating tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas. Yung pong inyong kanan, if you were to be asked, pag inalok talaga ng Panginoon, at anuman ang ialok ng Diyos sa atin, dadamputin niyo po ba? Dadamputin. Sagot po. Bakante, si kanan. Walang laman, ha? Si kaliwa po. Alam ko po, mahalaga po yan sa inyo. Handa po ba kayong bitawan yan? Kung tayo aalis ng simbahan, pwede po ba niyong iiwan yan? At kung maging challenge sa atin, ano, it's so weird and so it would be so crazy to say. Maaaring hibang kong sabihin, iiwan natin sa simbahan. And let's see, gaano kahalaga na ngayon taglay mo ang pagliligtas ni Kristo ng iyong kanang kamay at hawak lamang ng kaliwa mo ang hindi mo pinandadampot sa isang bagay na ngayon dapat ay pumapangalawa na lamang sa kanang pangdampot mo. Handa ka bang bitawan yung nasa kaliwa? Ante, kung pan sa ganun, 2 kamay. In total surrender. Yung buong pagtanggap sa kung anong ginanap ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, na ang iyong palad ay bakante para sa Panginoon. Wala ka ng ibang dadamputin. Kung nadampot mo man dati, kaya mo siyang bitawan. Dati kanan siya. Dati. Ngayon, pangalawa na lang siya, nasa kaliwa mo siya. Pero hawak mo ngayon ang Panginoon. Now you have both. May laman ng kanan, may laman ng kaliwa. The challenge is, are you ready to let go of your left hand and embrace your right hand and grasp kung ano yung ginanap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa pagkakataon po ito. Ama, alam po namin hirap na hamon sa buhay. At marami sa amin, Panginoon, ang may tangan sa magkabilang palad. I just pray, dear Father, that there'd come a time wherein we'd learn how to let go and just learn to grasp completely what you have offered for us with both hands. With both hands. Ng dalawang palad namin, Panginoon, ay matanggap namin ito. At huwag na kaming dadampot ng iba, O Diyos. Huwag na kaming dadampot ng iba. Kung paano kahalaga ang ginanap mo sa krus ng Kalbaryo mula sa paglalang ng mundo hanggang sa katapusan ng kawakasan nito. Na ikaw na nagsasabi, ikaw ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang kaganapan ng lahat ng bagay na maaari namin hilingin o lahat ng bagay na maaari namin asamin sa pamamagitan ng dalawang palad po namin, Panginoon. Dalangin. At dalangin po namin lahat, matutunan namin, O Diyos, bigyan ng pangunahing prioridad at kaganapan sa aming buhay ang aming tangang kaligtasan sa puso po ng aming dalawang palad at nawa, Panginoon, maging sapat ito kung paano ang iyong kamatayan sa krus at pagkabuhay na magmuli ay naging sapat para sa aming ikaliligtas.
lubos sa aming papuri at pasasalamat. Tanging ikaw ang Diyos na dakila. Sa iyo lahat ang kapurihan, karangalan at kalwalatian, ngayon at magpakailanman. Amen. The hands of God that make the whole creation new, that guide us through the path that we must tread. They lifted up the lonely and the poor, hands that brought down the mighty from their thrones. The hands of God that guide us through the years. From doubts and fears, those hands have led us through. They call for faith and hope and love to reign in us. The hands of God that works through you and me. The hand that makes the lame to walk and blind to see. The hands that work to set our people free. The hands that taught the sinners and the lonely. Are hands of God that works through you and me. The hands of God that make the from doubts and fears, her hands that led us through. They call for faith and hope and love to reign in us. The hands of God that works through you and me. The hands of God that make the church to live and grow, that give its power to face ills and woes. The hands that make for peace to reign all o'er us, are hands of God that works through you and me. The hands of God that guide us through the years. From doubts and fears, those hands have led us through. They call for faith and hope and love to reign in us. The hands of God that work through you and me.
Sa panaginip